Bago maghating gabi nitong Biyernes, isang pulutong ng mga B-2 Spirit stealth bomber ang sumahimpapawid mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri sa Midwest, USA. Ilang sandali pa, nahati sa dalawang grupo ang mga B-2, ang tanging eroplano na kayang maghulog ng 30,000 kg na massive ordnance penetrator. Kilala bilang GBU-57AB ang bombang ito na may habang 20.5 feet at pulburang umaabot sa 2,000 kilos ang kinatatakutan ng Iran. Ilan sa mga B-2 ay tinumbok ang direksyon pakanluran papuntang Andersen Air Base sa Guam. Kasabay dito, sumahimpapawid din ang 8 mga refueling tankers mula sa Oklahoma. Tumawid ang mga ito sa Missouri, Kansas, Colorado at New Mexico bago bumalik. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga eroplanong ito at mahigit 100 iba pa ay bahagi pala ng isang mapangahas na misyon: bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran. Paano isinagawa ng US ang Operation Midnight Hammer laban sa matagal na nitong kalaban na Islamic Republic of Iran? Ano ang mga taktika ng US upang di makaporma ang militar ng Iran at walang mintis na bombahin ang mga nakabaon sa lupa na pasilidad ng huli? Ano ang natitirang opsyon ng Iran at ng kanyang mga alipores upang makaganti sa US? Yan at iba pa ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayon kay US Joint Chiefs of Staff Chairman General Dan Kane, nagsimula ang operasyon Sabado ng gabi sa Pilipinas nang maghiwalay sa himpapawid ng Whiteman Air Force Base ang isang grupo ng mga B-2 stealth bombers. Dumiretso ang ilan sa Guam, pakanluran. Pasilangan naman ang direksyon ng 7 iba pa. 18 oras na lumipad ang 7 mga B-2 mula sa Missouri sa layong 11,400 kilometers o higit 11 beses kung ikaw ay mula sa Cubao papuntang Surigao City. Kahit sa napakalayong distansya, kaya ng B-2 ang ganitong misyon dahil sa natatanging kapabilidad ng eroplanong ito. Ito ay may 2 crew pero pwede ding may isang reserba. Dahil sa uri ng misyon ito, ang B-2 ay binansagan ding flying hotel. May tulugan ito para sa mga crew, may palikuran, kusina at iba pang mga amenities. Fully automated ang eroplano kaya maaaring magsalita ng duty ang bawat tripulante. Sa layo ng nilipad nito, posibleng 6 na beses nag-refuel sa himpapawid ang mga B-2 Spirit upang mapanatiling lihim. Nagpatupad ng minimal communication ang mga crew ng mga stealth bomber habang papalapit ang mga ito sa Iranian airspace, kung ang mga eroplano ng Israeli Defense Forces ay kailangang dumistansya ng ilang daang kilometro upang di mahagip ng radar ng Iran at masapul ng anti-air defense system ng kalaban. Iba naman ang mga B-2. Dahil sa stealth capability nito, kailangan itong pumasok sa airspace mismo ng kalaban bago ihulog ang mga bunker buster payload nito sa tayog na 50,000 talampakan o mahigit 15 kilometro. Nagsilbing patibong o decoy ang mga B-2 na lumipad pa Guam noong gabi ng Biyernes, kasabay ng 7 strike package. Hating gabi ng Sabado, pumasok sa airspace ng Iran ang mga B-2 bilang unang salbo. 30 mga Tomahawk cruise missiles mula sa isang US submarine ang umulan sa mga pangunahing istruktura sa Esfahan nuclear site. Kasabay nito, kinuyog naman ng 12 ng fighter jets tulad ng mga F-15, F-16 at F-22 ang Fordo at Natanz. Bago pa makapasok ang mga B-2, nasuyod na ng mga fighter jets ang himpapawid ng mga target at niratrat ang mga anti-air defenses doon. Bandang 2:30 ng madaling araw ng Linggo sa Iran, nayanig ng mga pagsabog ang Fordo nang maghulog ng kanyang 2 payload na bunker buster ang pangunahing B-2 bomber. Sunod-sunod pang mga pagsabog ang naganap ng 4 pang mga B-2 ang umatake sa Fordo. 2 B-2 naman ang umatake sa Natanz at Isfahan. Natapos ang papobomba pagkalipas ng 25 minuto. Base sa Iran time, ito ay naganap sa pagitan ng 2:10 hanggang 2:35 Linggo ng madaling araw. Sa kabuuan, 16 na mga GBU-57
ang pinaulan ng mga US stealth bomber. Ligtas at mabilis na nakaalis ang mga B-2 at agad bumalik sa Amerika. Ibig sabihin, ang kanilang operasyon mula pag-alis hanggang makauwi ay tuloy-tuloy sa loob ng 37 hours. Ilang mga residente sa banal na syudad ng Qom, kung saan naroon ang Fordow, ay nagsabing wala silang naramdaman na inatake ang pasilidad. Lubhang napaka-epektibo ng stealth bombers ng Amerika dahil himbing na himbing ang mga Iranian habang binabayo ng mga animoy tactical nuke na bunker buster ang kabundukan na kinukublian ng mga nuclear facility. Matapos ang pag-atake, inamin ng Iranian government na napinsala ang mga above ground facility ng Fordow tulad ng mga lagusan papasok sa mga tunnel. Pero ligtas umano ang mga pasilidad at istruktura na nakabaon sa ilalim ng bundok na may lalim na 296 feet o 90 meters. Isang kuha mula sa isang Iranian reporter ang nagpakita ng isang makapal na usok na pumailan lang mula sa sinasabing Fordow nuclear facility. Sa mga kuha naman ng satellite mapping company na Maxar, makikita ang mga tila butas sa lupa ng Fordow. Nag-iba din ang kulay ng malaking bahagi ng bundok sa ibabaw ng naturang nuclear facility. Di pa tiyak kung gaano kalala o kalaki ang naging pinsala ng US airstrike. Nang magliwanag na sa Israel ibinunto ng Iran ang puot nito sa Amerika, kasabay ng muling pagpapaulan ng mga ballistic missile sa Jewish state. Mahigit 80 ang nasugatan sa bagong bugso ng missile attack ng Iran sa mga lugar ng Israel. Kabilang sa tinamaan ang isang apartment block sa kabiserang Tel Aviv. Gumanti naman agad ang Israel at binigwasan ang mga drone at air defense facility ng Iran sa kanlurang bahagi ng bansa. Tinarget din ng mga IDF jets ang syudad ng Bushehr kung saan naroon ang tanging gumaganang nuclear power plant ng Iran. Ang syudad na ito sa baybayin ng Persian Gulf ay katapat lamang ng ilang Gulf states tulad ng Kuwait at ng Bahrain kung saan nakabase ang US Fifth Fleet. Di pa tiyak kung tinamaan sa Israeli strike ang Bushehr nuclear power plant. Sa gitna ng eskalasyon, iginiit ng US na walang balak ang Washington na makipagdigma sa Tehran. Hinimok ni Vice President J.D. Vance ang Iran na bumalik sa diplomasya at direktang negosasyon imbes dumaan sa mga third-party channel. Hindi man tuluyang isinara ang pinto para sa diplomasya na nindigan ng Iran na mananagot ang US at Israel sa kanilang umano'y agresyon. Muli namang nabanta ang Foreign Minister ng Islamic Republic na re-resback talaga ang Iran. Kung sa anong paraan, yan ang ating aabangan.